Marami tayong mga nakakausap recently or kamakailan lang na ang struggle talaga nila ay kung paano nila i-handle yung situation na may iwan nila yung kanilang family at paano nila ito i-handle sa mga susunod na panahon. Both international student man yan o kaya naman worker o kaya naman ay permanent resident na mapupunta rito at hindi muna nila kasama yung family nila, no? Kasi yun ang recently na mga nakakausap natin, Kuya Rod, paano ba yung family ko may iwan muna, anong gagawin ko, anong may sasuggest ninyo, ano ba ang pwede kong gawin. So yun yung mga medyo naging usapan natin lately sa mga nakakausap natin na mga kababayan natin dito sa platform natin, dito sa YouTube natin, and at the same time sa mga nakakausap kong international students at sa iba pang mga social media platform kung saan din tayo ay nandoon, no? Facebook o kaya naman sabihin natin sa Messenger, lalong-lalo na yung mga nakahanap ng kanilang mga papers o ng opportunity talaga na papunta na dito sa Canada. At meron pa nga iba, gusto sabi nila, well, parang gusto ko na mag-back out, parang ayoko na kung isipin ko na yung family ko ay may iwan at hindi ko sila makakasama, parang ang hirap naman ata ng sitwasyon na gano'n. Well, sabi ko naman, nasa inyo po yan, pero ano ba ang gusto ninyong mangyari talaga sa buhay ninyo for this time? Ano ba yung mga plan ninyo for this time? Pag-usapan ninyo mabuti, yun ang sinasabi ko sa nila kung gusto ninyong ituloy. Pero ang sinasabi ko lang dito, nandiyan na yung opportunity, why not try it? No? Yun yung aking, kumbaga, parang nasa statement na pag-usapan nila. Yes, ang katotohanan po dyan, there will be a big changes sa buhay ninyo pagdating nyo dito or bago kayo makarating dito. Kasi ang tinutukoy po natin dito, yung mga makakarating na dito sa Canada kasi sila yung na-address ko sa lately sa mga social medias na kinabilangan natin, ano. At sila rin yung mga paparating na talaga dito this month and bago matapos ang taon. Yun yung kanilang mga kumbaga sinasabi, no, sa atin. At ito ay para rin sa inyo mga nag-a-apply na papunta dito sa Canada dahil hindi kayo exempted sa ganitong sitwasyon pagdating ng panahon na kayo rin naman ang makararating dito sa Canada at hindi kayo exempted sa ganitong emosyon pagdating ng araw na kayo ay pupunta na nga dito sa Canada, no? So yun yung mahirap doon. Sabi nga, there will be a big changes na mangyayari sa buhay ninyo pagdating ng araw. Pero, ano ba yung mga changes na yan? For instance, sa work ninyo, workplace ninyo, work habits ninyo, lahat-lahat yon ay magbabago. Pwedeng sabihin natin na sa schedule ninyo, lahat yan magbabago. Environment ninyo, social, yung kapaligiran ninyo, magbabago lahat yan. Yun yung traumatic, kumbaga, nagbibigay sa atin ng anxiety kung minsan, let's say, na talagang hindi rin kami na mag-asawa, actually kasama ng aking family ay hindi rin nakaligtas sa ganong sitwasyon ng mga panahon na kami ay paparating o papunta pa lamang dito at nag-iisip kung tutuloy ba kami or hindi, no? So ilan lang yon, no, sa mga pagbabago sa buhay ninyo. Yung relationship ninyo sa family niyo ay pwede ring magbago. Hindi na rin kayo masyado nag-uusap ng family niyo kasi mas busy na kayo. Asahan ninyo yung mga bagay na yon, no? Yung mga kapitbahay ninyo na dating ka-chismis ninyo pagdating ng hapon na kayo ay nag-uumpok-umpok, wala na rin yon. Ibig sabihin, mababawasan yon, no? Totally mawawala. So yun yung ilang mga changes, yun yung ilang mga pangamba ng mga kababayan natin na makararating dito, no? Mahirap talaga. Kung sa mahirap, yung adjustment period. Hindi naman natin sinasabi na forever ito. Yes, sa una talagang magsasacrifice ka, lots of sacrifices, but at the end of the day, we can say na worth it naman yung iyong paghihirapan pagdating ng panahon. Yung mga sacrifice mo pagdating ng panahon, tatawanan mo na lang, no? Kasi pagdating ng panahon, sasabihin mo na lang sa iyong sarili na ito yung ito yung nangyari sa akin noon at i-share mo naman sa kababayan mo. I-share mo naman sa family member mo, i-share mo naman yan sa kararating dito sa Canada, something like that. So, yun yung mga masarap naman doon na
Sineshare mo yung experiences mo. Parang kami, sineshare din namin sa mga kamag-anak namin pagdating ng araw, sineshare namin sa mga kaibigan namin na paparating dito balang araw. So, ganun lang po ang ibig sabihin niyan, no? Okay, sabihin natin na may iwan ninyo yung family ninyo, yung asawa mo, yung mga anak mo, family members mo. Ikaw muna ang pupunta dito sa Canada bilang international student. Ikaw muna ang pupunta rito at talagang nandun yung salitang sacrifice o kaya naman sabihin natin ikaw yung may iwan, depende sa sitwasyon ninyo sa ngayon na mga nagtatanong sa akin, worth it ba na makarating din sa Canada na may iwan ng family for 2 years, for 1 year, na maghihintay ng papers para makarating dito. Lalo na wala namang kasiguraduhan, yung iba sinasabi niyong ganon. Well, kung napagtagumpayan ninyo yon at bibihira lang naman sa tingin ko yung mga kababayan natin na hindi mag-aim ng mas maraming opportunity pagdating ng panahon. Bibihira naman siguro sa mga kababayan natin yung pagdating ng panahon walang pangarap na makuha yung family. Gusto natin agad-agad na makuha yung family natin. Kaya nga ito yung struggle. But what I mean ay ilang panahon lang ba yung hihintayin mo? Let's say 2 years, let's say 3 years, let's say 4 years sa paghahanap ninyo ng papers ninyo, sa paghintay ninyo ng PGWP ninyo, sa paghintay ninyo ng inyong ng permanent residence ninyo para makuha ninyo yung family nyo as a permanent resident. Ilang panahon lang yun kumpara sa panahon na kung saan makasama sila habang buhay sa Canada, dito sa Canada, na kung saan mas magkakaroon kayo ng better opportunity siguro. No? Siguro, sabi ko, dahil hindi ko alam ang future ninyo. Pero let me share this with you, no? Lipat lang tayong location kasi ang lamig talaga. Mahangin. Masakit sa balat. Lipat lang tayong location. Nung paparating kami dito, ang pangamba ko talaga magbabago lahat. Yung workplace ko, sabi ko nga kanina, nagbago. Kung dati-rate, ay for instance, ang usapan namin doon sa aking kaibigan nung nakararaan, kung siguro nandun ka sa Pilipinas, principal ka na ngayon. Hindi ko pinangarap maging principal o head teacher. Ang gusto ko lang maging master teacher, kumbaga. Kasi nakakuha tayo ng master's degree natin sa Pilipinas, no? Yun ang pangarap natin hanggang maging master teacher 3, parang ganon. Pero kung iisipin ko, master teacher nga ako, pero baon naman ako sa utang, master teacher 3 ako, pero masyado naman akong, kumbaga, namumroblema financially, at yung bubuin kong family ay, kumbaga, magsasakripisyo naman dahil hindi naman po kami mayaman. Wala kaming yaman sa mundo. So, trabaho lang talaga yung ikabubuhay namin pagdating ng panahon. Ganon din ang aking may bahay. So, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong gumawa ng pamamaraan para sa ganon mabuhay kaming as a family. At pagdating ng panahon, makasama ko yung member ng aking family na mag-extend sa family ng asawa ko, mag-extend sa mga kapatid niya, and so on and so forth. So, ganun ang naging plano namin. But alam ko na may gagawin akong sacrifice, and that sacrifice is actually yung putulin ko yung magiging teacher ko sa Pilipinas at magkikiskis ako ng inodoro sa una. Totoo po yan. At gagawa ako ng desisyon sa buhay ko na magbabago talaga ang schedule ko. Totoo po yan kasi imbes na alas 9 tulog na ako, ay alas 9 pauwi pala ako ng bahay sa mga panahon na yon, no? Sa mga unang bahagi. Pero at the end of time, I would say na thank God, pinili ko yung sacrifices na yon. Pinili ko yung decision na yon sa buhay namin mag-asawa, kasi ngayon financially, sa totoo lang, hindi ako nagsabi nito, yung isang kaibigan ko rin dito, financially mas stable ang buhay na, sabi niya nung nag-uusap, financially mas stable ang pamumuhay namin ngayon kaysa sa Pilipinas na nasa gobyerno at nagtatrabaho sa gobyerno. Sabi ko, ito rin yung ito rin yung pakiramdam ko, ito rin yung nangyayari sa akin. Therefore, it's not only me na nakaranas ng tinatawag nating medyo nakasasapat o mas maalawan ng kaunti sa buhay. So therefore, worth it sa bandang huli na yung mga sacrifices natin, yung mga unang panahon, bahagi ng pagpunta natin dito sa Canada, ay nababayaran hindi lang ng salapi. Mind you, hindi lang ng salapi. Yes, stable ka sa trabaho, o kaya naman may trabaho ka kahit na ma-fire ka dyan, hanap ka ng trabaho, meron kang trabaho mapupuntahan. That's true po. Ang sinasabi ko dito,
Dumating yung panahon na nangailangan talaga kami ng pera. Sa totoo lang. Pero, na-provide po namin agad ito sa maikling panahon. Halimbawa, nagkasakit yung aking magulang. Nagkasakit yung aking tatay ng mga nakararaan. Hindi po ako lumuluha dahil maramdamin ako. Lumuluha ako dahil sa lamig. Ngayon, nagkasakit yung aking magulang. Thank God, sabi ko lang sa vlog natin ng mga nakararaang, save, 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 and save. Ito po yan, buti na lamang ay nag-save, save, save kami mag-asawa dahil sa mga panahon na yon na nangangailangan na malaking halaga ang tatay namin na i-provide namin sa maikling panahon. Nabayaran din po namin sa loob ng maikling panahon. Yun po ang ibig kong sabihin. That your sacrifices will not put in vain or will not be in vain, kundi magha-harvest ka, no? Yun yung mga chine-cherish ko na nakarating kami dito sa Canada na yung ilang taon, let's say 3 years, 2 years, 1 year ng sacrifices ninyo dito sa Canada ay mag-aani po kayo ng higit pa at ng mas malaki batay sa inaasahan po ninyo, no? I'm not encouraging you to come here in Canada at maging the same ang buhay. Hindi natin alam, baka mas maaluban pa ang buhay ninyo, no? Depende na lamang po yan sa inyo kung paano ninyo pauusbungin naman yung buhay ninyo. But, ito po nakikita ko sa mga kababayan natin dito. Mas marami pa rin yung mga nakarating dito na umusbong ang buhay at naging mas maalwan dahil nag-sacrifice po sila sa mga unang bahagi ng kanilang buhay. Ito lang po yung gusto kong sabihin. Kaya sa mga kababayan natin na nag-aalinlangan kung tutuloy pa ba kayo o hindi, ang sagot po dyan ay nasa sa inyo po yan, no? Buhay po ninyo yan. Pero ito lang po yung experiences o karanasan namin na nakarating dito sa Canada na mas naging maayos ang pamumuhay namin in general at may mga ilan, no? Pero based din po kasi sa decision kung paano mo pagdidesisyonan yung mga plano mo sa buhay, no? So, in general, sabi ko nga, mas naging maaluwan at ang nakakatuwa pa rito, hindi lang yung sarili mo, hindi lang yung core ng family mo, but it will extend doon sa mga kapatid mo, kapatid ng asawa mo, mga pinsan ng asawa mo, mga pinsan ng asawa ko, the family, the whole family ay magbe-benefit, no? Eh kung medyo maramot ka, talagang yayaman ka, no? Buti lang sabi ko, thank God dahil yung asawa ko hindi maramot sa pagbibigay kasi kung may nangangailangan sa family ko, bigay tayo ng kaunti, no? Hanggat mayroon, no? Ayaw, yung kayamanan hindi natin madadala yan sa sa hukay. Ganon din naman kami kapag nangangailangan sa family niya at talagang kailangan naman, bigay naman talaga. Basta meron lang, no? Kaya nga, napaka-importante, you have to save here in Canada. You're not saving those for them, no? You're saving primarily para sa iyong sarili, no? Pero ibig sabihin, kung meron ka, bakit hindi naman masamang tumulong, ano? Pero mag-iwan ka rin ng para sa sarili mo. Yun lang ibig sabihin doon, no? So, all in all, in general, yung sacrifices mo, in 1 year, 2 years, 3 years, kung talagang ang plano ninyo na mag-asawa ay mapaunlad ang buhay ninyo sa pagpunta ninyo dito sa Canada, go for it, no? Kung hindi ko sigurado, pag-usapan yung mabuti na mag-asawa as family, as members of the family, no? Pag-usapan yung mabuti. So hindi din talaga madali yung desisyon na papasokan ninyo, but I would say na why not try it, no? Nandiyan na yung opportunity, nandiyan na, nakadatal na sa mga hapag ninyo yung mga opportunity. Batay sa mga nakausap ko sa inyo, marami kayo, at ikaw rin na bago dito sa channel natin, ikaw din na nanonood, kung may opportunity, why not try it? Nandiyan na yung opportunity, no? Grab it and enjoy it, no? Maraming biyayang darating, no? Basta think positive lang. Maraming mga taong magdi-discourage sa inyo, totoo po yan, na hindi maganda sa Canada, walang buhay sa Canada, bla 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 bla. Hayaan nyo na yung mga negative nag-comment na gano'n, no? So, ikaw, anong plano mo? Tutuloy ka pa ba? O mananatiling pangarap na lang? Please subscribe, share, and like our videos. Maraming salamat po at kita-kita tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli.